Magandang umaga po. Narito po ang mga tampok na balitang sports sa araw na ito. Malinaw na si Floyd Mayweather Jr. ang sinisisi ng karamihan sa mga fight fans sa hindi maisakatuparang mega bout nila ni Manny Pacquiao. Ito'y dahil sa pinakahuling development, isang panawagang i-boycott ang mga laban ni Pretty Boy Floyd ang isinusulong ngayon ng mga boxing observers at fans kapag hindi pa rin nilabanan ng undefeated American ang Pinoy pound-for-pound rival. Ang kabuang detalye ihahatid ni Cristabel De Leon. Dahil sa patuloy na pag-iwas ni Floyd Mayweather Jr. kay Manny Pacquiao, nagparamdam na ng puwersa ang mga rabid boxing fans sa Estados Unidos. Isang billboard na may nakasulat na Floyd Caught ang pinaplanong ilagay ng mga American fans sa Las Vegas Strip, kung saan hinihiling nila na i-boycott o huwag panoorin ang mga future fights ni Mayweather hanggat hindi nilalabanan ng undefeated American puncher ang Pinoy rival na si Manny Pacquiao. Sa katunayan, sa survey na isinagawa ng Ring Talk, 98% ng mga respondents ang sang-ayon sa panukalang Floyd Caught, bagay na tila suportado rin ng mayorya ng mga Filipino fight fans. Apo, dapat po i-boycott yung laban kasi ayaw naman po lumaban ni Mayweather at Pacquiao. Dapat po hindi na panoorin. Boycott na yan. Kasi itong si Mayweather, sa palagay ko, takot ito kay Pacquiao eh. Kasi unang-una, bakit sa tagal-tagal nang inaayos yung laban na yan eh, hanggang ngayon ayaw niya pa rin lumaban. Oo, dapat i-boycott yan kasi puro salita lang si Mayweather. Totoo, takot naman talaga siya kay Pacquiao eh. Puro nga daming dahilan pagkatapos Mayweather takot na takot kay Pacman. Hindi sportsman yung ginagawa niya, ma'am eh. Kaya talagang dapat i-boycott, ma'am. Samantala, maging si sports radio boxing commentator Renato Lirio ay nagpahayag rin ng pagkainis sa patuloy na pagkapakipot ni Mayweather sa tuwing gugulong ang negosasyon. Napakagandang move dyan eh. Dapat namang i-boycott niya si Floyd Mayweather Jr. na yan eh. Kasi kumikita ng hindi naman satisfactory sa taste ng buying public. Kasi gusto talaga si Manny Pacquiao ang kalaban eh. So dapat talaga i-boycott yan. He cannot have his own cake and eat it too. Sikat, tapos kumikita, bago yung laban naman, yung gusto niya na hindi gusto ng publiko. So talagang dapat i-boycott yan. Kitang-kita naman eh, na dog siya kay Manny Pacquiao. Isipin mo, hinakamo na siya ni Manny ng free. Charity. Ano ba naman ang motibo ni Manny kung hindi mapagbigyan lang yung publiko? Yung international boxing community, siya ayaw eh. Kasi takot siya kay Manny Pacquiao talaga eh. Sa panig naman ni well-known boxing analyst attorney Ed Tolentino, nuway maramdaman na ni Mayweather ang pressure mula sa ituloy na ang pinaka-aabangan Titanic Clash kontra Pacquiao. Madaling sabihin, galit tayo kay Mayweather. Madaling sabihin na ayaw natin kay Mayweather. Pero pag lumabas si Mayweather, sinisilip natin kung ano resulta, di ba? Gusto rin nating malaman kung ano ang kanyang magiging performance. Kasi whether we like it or not, whatever fight Pacquiao or Mayweather takes, in a way, equated yung dalawa eh. Maaaring ang gusto lang talaga ng boxing fans to send a message. Maaaring maging effective, maaaring hindi, pero kahit paano, ang boxing fans gusto iparating kay Floyd Mayweather ang aming sentimiento na tigilan mo na yung pag-atake kay Pacquiao behind a computer keyboard at put on the gloves. Talagang labanan mo ng harapan at huwag yung via the internet. Sa kasaysayan ng sport na kilala rin sa tawag na sweet science, tila ngayon lamang nagkaroon ng isang self-proclaimed boxing great na patuloy na umiiwas naman sa mga big-time fights. Para sa Good Morning Boss, Cristabel De Leon, PTV Sports. Samantala, hindi naman nawawala sa isipan ni Pinay Pool darling Rubelin Amit ang makatulong sa mga kapwa niya bilyarista. Kaya naman ngayon pa lamang ay pinaplano na ng 32-year-old Mandawi City Pride kung paano niya maibabahagi sa mga papasibol na QR ang kanyang mga natutunan sa international billiard scene. Nagbabalik si Cristabel De Leon. Makapagpatayo ng sariling paaralan para sa mga kapwa Q artists. Ito ang pangarap na gustong maisakatuparan balang araw ni two-time World 10-ball champion Rubelin Amit. Sa panayam ng PTV Sports, hangad ni Amit na maibahagi sa mga papasibol na bilyarista ang lahat ng kanyang mga natutunan sa buhay. That's my future plan na to put up a school but sana God be willing the resources may just
kumbaga, come and I'd be able to fulfill that dream. I am hoping to make it a holistic approach. Kumbaga, hindi lang about billiards but about life talaga, na parang pati yung how you should act after winning, and yung how you take care of your finances. So right now, kumbaga, everything na I'm going through, I'm taking notes of it para pag hopefully may school na, I'd be able to impart yung mga pinagdaanan ko na hindi na pagdaanan ng mga baguhang atleta. Bukod sa pag-iensayo, tinututukan rin ni Amit ang pag-aalaga sa mga premyong kanyang napanalunan at tupad ang mga pangarap niya sa buhay. Tapos actually I attended a seminar about kumbaga investing noong January. So I'm hoping to kumbaga, kasi nung first winning, medyo I was new with everything, including sa finances and everything. So right now I really want to be more mature with handling things. Sa ngayon ay naghahanda si Amit para sa pagsabak sa Amway 9-Ball Cup sa Taiwan sa susunod na buwan. Para sa Good Morning Boss, Cristabel De Leon, PTV Sports. At yan po ang mga tampok na balitang sports ngayong umaga. Ako po si Hazel Ann Salubon para sa Good Morning Boss.